Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa dating federal agent na naninirahan na sa ibang bansa kasama ang anak malayo sa sindikato na naghahanap sa kanya, ngunit hindi sadyang mabulgar ang kinaroroonan nito matapos silang pasukin ng mga magnanakaw. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2016 na pinamagatang Eliminators. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Si Thomas Mackenzie, dating US federal agent na ngayon naninirahan sa London na nagtatago sa pangalang Martin Parker, siya ay nasa ilalim ng witness protection kasama ang anak na si Carly at nagtatrabaho bilang isang security guard. Nagtrabaho noon si Parker bilang undercover agent sa loob ng sindikato ng krimen ng negosyante ng armas sa Amerika ng nagngangalang Charles Cooper, kung saan na-inlove siya sa anak nito at nagpakasal. Napatay ang asawa ni Parker mula sa bomba sa sasakyan at siya ang sinisisi ni Cooper kaya hinahanap siya ng arms dealer upang gumanti at kunin ang apo bilang kanyang tagapagmana sa negosyong pagbebenta ng armas. Isang gabi matapos patulugin ni Parker ang anak, bumaba ito at may narinig siyang ingay sa labas na kainahinala at nang buksan ang pinto pumasok ang mga magnanakaw kung saan napalaban si Parker sa kanila, gamit ang baseball bat nahuli si Parker ng mga ito at nawala ng malay. Nang magising siya hawak na nila ang kanyang anak, may hinahanap ang grupo sa bahay niya na hindi makita-kita at pilit itong pinapalabas sa kanya. Nang alamin kung ano ito may hinahanap na droga ang mga magnanakaw ngunit walang alam si Parker sa sinasabi nila. Lumabas na nagkamali pala ng pinasok na bahay ang grupo dahil may kahalintulad ang address ni Parker sa kanilang target. Nang mapatunayan na nagkamali nakiusap siya na umalis na sila at hindi siya magsusumbong sa otoridad. Subalit nakita na nito ang mukha ng magnanakaw kaya balak siyang patahimikin, pero bago nila natuloy na gawang makalaban ni Parker, napatay niya ang tatlong magnanakaw at tumawag sa embahada bago nawala ng malay. Sa Estados Unidos, ang dating kaibigan ni Parker na si Ray Monroe nakatanggap ng tawag mula sa US government sa sitwasyong kinakaharap ni Parker, nagising na lang ito sa ospital matapos ang mga nangyari na nakaposas ang kamay. Wala roon ang kanyang anak matapos itong dalhin sa Cavendish Place isang child social service, dahil inaresto siya sa pagpatay kahit pa self-defense lang ang ginawa ni Parker, ang anak naman nag-alala sa kalagayan ng ama nang hindi ito nakikita habang napanood ni Parker ang sarili sa balita. Samantala, sa ibang bahagi ng Estados Unidos napanood ni Cooper ang balita at napag-alaman ang kinaroroonan ni Parker, na matagal na niyang hinahanap upang gumanti. Sa London, ang hitman na nagngangalang Bishop Target ang isa sa pinakadelikadong drug dealer na nagmamay-ari ng isang bar para sa mga transaksyon. Pinasok nito ang bar kung saan napatay niya ang lahat, at sa pinaka-basement natagpuan niya roon ang target na agad napatay. Matapos ang trabaho nakatanggap ang hitman ng napakahalagang tawag mula kay Cooper dahil personal pa siya nitong kinausap, na hanapin si Parker at doble sa normal na bayad ang kanyang matatanggap kabilang ang apo sa ipinapahanap. Sa ospital, pinuntahan si Parker ng nurse para sa tawag ng kaibigan at kanyang abogado na papunta na ito upang ayusin ang napasok na problema, ngunit 2 oras pa siya bago makakarating sa kabila ng pag-alala ni Parker sa anak na hindi nakikita, binigay na lang ni Ray ang numero niya kung sakaling may mangyari. Pero pag-alis ng nurse, balak palang tumakas ni Parker kung saan sinubukan siyang pigilan ng bantay na pulis pero napatulog niya ito. Agad nagpalit si Parker ng kasuotan bago umalis habang napag-alaman din ng ibang pulis ang pagtakas nito. Nang makita siya sa hallway na kaharap ni Parker ang iba pang pulisya at napabagsak saka nagmadali ng lumabas ng ospital. Sa ngayon ang hitman hinahanap na si Parker at ang anak. Sa Child Social Service nagpunta roon ang detective para ilipat ang bata sa ligtas na lugar matapos makatakas ang ama. Kalaunan, dumating na roon si Parker para sunduin ang anak na napag-alaman sa security na nasa 3rd floor, ngunit kasalukuyan na ring nasa loob ang hitman upang hanapin ang bata sa pag-hack ng sistema. Nang marating ni Parker ang nasabing silid, ang hitman ang kanyang napagtanungan sa pagpapanggap na detective, ngunit kilala siya ng hitman at hinanapan ang ID pero napansin ni Parker na hindi nagtatrabaho sa social service ang lalaki kaya mabilis itong tumakas. Hinabol siya ng killer kung saan alam ang buo nitong pagkatao, pero iniligaw ito ni Parker upang malaman ang kinaroroonan ng anak sa pamamagitan ng hackang device ng hitman at binura ang files ng anak saka winasak ang device upang hindi na ito matuntin pa, ngunit paglabas niya nakita ito ng killer at naghabulan ulit ang dalawa buti na lang nakasakay agad si Parker sa napadaang taxi.
Ang driver napansin na Amerikano ang kanyang pasahero, iniisip niyang isa itong bakasyonista kaya nagrekomenda siya na alam na kainan. Nakarating na rin si Ray sa London na nalamang tumakas si Parker sa ospital. Wanted pa rin ito sa mga pulis at ang anak niya ayaw sabihin kung saan inilipat, na kailangan nilang maunahan si Cooper kaya ang federal sinusubukan ang diplomatikong aksyon ng dalawang gobyerno. Samantala, ang hitman mayroong ginagamit na device upang matunten ang taxi na sinakyan ni Parker. Nang malaman tinawagan niya ito sa pagpapanggap na pulis upang ibigay ang pasaherong sakay, pinapahinto siya nito sa gasolinahan na madadaanan pero nakahalata si Parker dahil madami pa itong gas. Pagdating roon nagmadaling lumabas ang driver sa takot, may truck namang umalis kung saan tamang-tama ang pagdating ng hitman pero wala na itong inabutan. Pumasok siya sa loob ng convenience store para tingnan ang CCTV at nakita si Parker na sumakay sa umalis na truck. Agaran itong hinabol ng hitman kung saan inabutan niya ang truck. Nang mapansin ito ni Parker mabilis siyang tumakas patungo sa istasyon ng cable car, sinubukan pa siyang habulin ng hitman pero hindi na ito umabot, ngunit ang mga lalaking sakay sinuhulan niya ng 10,000 para sa ulo ni Parker. Dahil dito matinding napalaban si Parker sa dalawang pasahero habang sinusubukan siyang habulin ng hitman sa kabilang istasyon. Pero sa galing niya nagawa niyang napatulog ang dalawa at nakahiram ng telepono para tawagan si Ray upang puntahan siya sa terminal ng cable car sa Victoria Docks. Ngunit sa mga oras na iyon malapit na rin ang hitman sa terminal. Nakipagkarera na si Ray sa trapiko para makaabot sa oras bago bumaba si Parker. Pagdating nito mabilis na lumabas si Parker habang nakarating na rin ang hitman na sinusubukan siyang barilin sa di kalayuan. Tamang-tama naman ang dating ni Ray upang sunduin ito roon ngunit tinamaan si Parker. Samantala, dinala na ng mga pulis si Carly sa isang safe house para sa kaligtasan ng bata ngunit gusto nitong makita ang ama. Alam na din ngayon ni Parker ang lokasyon ng anak at pinaalam sa federal upang puntahan, tatanggalin na ang kanyang arrest warrant at habang inaayos ang lahat pinadiretso sila sa safe house. Nang malaman ng inspektor na wala na ang kaso ni Parker, galit na galit ito dahil ilan sa kanyang mga tauhan ang lubhang nasaktan. Dumating sa labas ng presinto ang hitman na balak kausapin ng detective kung saan nakatanggap ito ng tawag mula kay Cooper na palapag na sa London ang kanilang sinasakyan. Sa mga oras na yun dinala ni Ray si Parker sa safe house upang pansamantalang magpahinga. Humingi ito ng update kay Gail sa anak ni Parker na ngayon ay magpapadala na ng tauhan sa lugar. May nakuha rin itong intel sa tao na pinadala ni Cooper na sinanay ito mula sa MI6 at siya ang pinakadelikadong assassin sa buong Europa. Sa ibang bahagi patungo na ngayon ang pinadalang tauhan ng embahada para sunduin ang bata. Binigyan naman si Parker ng kaibigan ng paunang lunas habang ang hitman pinatay ang detective matapos makakuha ng mga impormasyon sa tao na tumulong kay Parker at sa pamamagitan ng device na tuntun niya ang sasakyan nito. Sa safe house nag-alala pa din si Parker sa kalagayan ng anak hanggat hindi niya ito nakakasama. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari lalo na sa pagkamatay ng asawa dahil para dapat sa kanya ang bomba na sumabog, ang anak niya na lang ang nagpaalala sa kanya kung sino talaga ito. Maya-maya pa dumating na ang hitman sa lugar para tugisin si Parker. Paalis na rin ang dalawa sa safe house ngunit paglabas nakasalubong nila ito kung saan nagkaroon ng matinding labanan, bumalik ang dalawa sa loob ng kwarto para kumuha ng magagamit na armas. Sa labas ng pinto nakaabang ang hitman na pinaalala kay Parker siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa, kumukuha lang pala ito ng oras upang pasabugan ang pader mula sa kabila na gawa sa konkreto, at pinaulanan ng bala ang dalawa sa loob pero hindi nagpatinag ang mga ito kung saan harapan silang nakipagpalitan. Nang tumahimik na ang paligid sinubukang lumipat ni Parker ng silid, ngunit nang tutulungan siya ng kaibigan si Ray ang tinamaan ng bala, hindi ito iniwan ni Parker at isinama sa pagtakas subalit malubha ang tama ni Ray hanggang sa bawian ng buhay bago pa madala sa ospital. Napansin niya rin na konektado ang GPS ng sasakyan sa hitman. Ang social service na si Stacy ang nagbabantay sa bata nakatanggap ng tawag mula kay Gail ng US government upang ipaalam na may mga tao siyang ipinadala para kunin sila ni Carly. Nasundan naman ng hitman ang sasakyan pero wala na roon ang target. Pagbalik na sa loob pala si Parker na may hawak na baril, inutusan niya itong magpunta sa isang lugar pero hindi naniniwala ang hitman na papatayin siya nito dahil may kailangan pa ito sa kanya. Pagdating sa pupuntahang lugar pinalabas ni Parker ang hitman ng sasakyan. Nakarating na din si Cooper sa London hawak-hawak ang litrato ni Carly na planong makuha ang apo at burahin si Parker sa mundo upang panagutin sa anak.
Hawak naman ni Parker ang hitman, na sinusubukang makipagsundo na kausapin si Cooper na tapos na ang kanyang trabaho at papasunurin ito sa lokasyon nila. Balak niyang magpanggap na patay ngunit tumutol ang hitman sa kagustuhan ni Parker kung saan nakatakas ito sa pagkakagapos, at nagkaharap ulit ang dalawa sa matinding labanan sa pagpapatagisan ng lakas. Ngunit habang tumatagal ang laban nang hihina si Parker matapos magulpi, nang malaman na alam pala ng hitman ang address ng anak mula sa detective na galit si Parker at ginamit ang lakas kung saan nahulog ang hitman sa dagat sa kaagarang umalis upang puntahan ito. Sa safe house dumating na ang mga tauhan na ipinadala ng embahada ng US para sunduin sila. Nagmamadali na ang mga ito dahil kailangan na nila agad makaalis kaya pinuntahan na ito ni Stacy sa kwarto. Subalit buhay pa pala ang hitman matapos itong nakaligtas, hindi pala ito napatay ni Parker at nagnakaw ng sasakyan upang sundan siya habang malapit na rin si Cooper sa lokasyon ng apo. Nang papaalis na sila naiwan ng bata ang kanyang bracelet sa itaas, nauna nang lumabas ang dalawang agent para sa sasakyan maghintay ngunit dumating si Cooper at pinatay ang mga ito, maging ang tagabantay na si Stacy hindi nakaligtas at inakyat ang bata sa itaas. Nang makita ang apo nagpakilala si Cooper na lolo ni Carly, kinumbinsi niya ang bata na pinadala ito ng ama para kunin siya roon. Sa labas dumating na rin si Parker upang puntahan ng anak, gamit ang teleskopyo nakita niya ang mga tauhan ni Cooper na ang ibig sabihin naroon na ito sa lugar. Tahimik na pinasok ni Parker ang paligid ng safe house at isa-isang pinabagsak ang mga bantay habang naririnig sa loob ang mga putukan ng baril. Patuloy na nakakasagupan ni Parker ang mga tao ni Cooper, nang mapatay ang karamihan na kasunod roon ng hitman at nagkaharap ulit ang dalawa sa matinding laban. Gayunpaman, binigay ni Parker ang buong lakas nito hanggang sa mapatay ang hitman sa kanyang sariling kagagawan. Nang tumahimik na ang paligid inakala ni Cooper na patay na si Parker, bago pa sila makaalis dumating ito at nagkita ang dating magbiyenan na bani-brainwash ang apo upang sa kanya maniwala, pero mas naniniwala si Carly sa ama. Pilit namang pinapasuko si Parker nang hawak nila ang kanyang anak, wala na itong nagawa kundi ibaba ang baril alang-alang sa anak. Nang balak siyang tapusin ni Cooper may nakatago pa pala itong patalim at kinuha ang baril upang ipagtanggol ang sarili. Agad namang lumapit kay Parker ang anak habang nag-aagaw buhay si Cooper sa tumama na patalim. Balak pa niyang tapusin si Parker sa natitirang lakas pero napigilan siya ng apo na wag saktan ang ama at doon na rin ito binawian ng buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!